Waalaikumsalam, Sister Aisha. Sa bahagi ito po ay ipagpapatuloy natin ang napasimula nating segment noon ang tungkol sa pangangalaga ng ating mga anak. At nabanggit ko po sa inyo noong nagdaang Huwebes ng gabi ay isang simpleng pagkain na marami pong naibibigay na kabutihan sa ating katawan at lalo na sa ating mga anak. Ngayon po dumako naman tayo sa intellectual needs and most of all spiritual motivation para sa ating mga anak. Of course, tayong mga magulang, pangarap natin na mabigyan ng magandang edukasyon ang ating mga anak. Nangangarap tayo na sana sila ay maipasok natin sa mga deklaseng eskwelahan. Dahil naniniwala tayo na importante ang magandang foundation para sa bata. Pero, kung talagang kapos tayo, ano pong ating magagawa? Brothers and sisters in Islam, normal lang po na hangarin natin na makapag-aral ang ating mga anak. But, bilang magulang, bigyan po natin ng halaga ang tungkol sa pag-aaral ng mga bata sa madrasa. And at the same time, sila ay pumapasok din naman sa mga elementary school o kaya sa high school. Kailangan po na kapag sila nag-start ng madrasa ay yung pwede na po silang makapagpasa. Meron na po silang kaalaman o bihasa na sila sa reading and writing. Alam nyo, naalaala ko yung pamilya ng kaibigan ko sa Tandang Sora. Silang buong pamilya ay Muslim. Lunes hanggang Biyernes, sila magkakapatid pumapasok sa elementary school. At kapag araw ng Sabado at Linggo, sila naman ay dumadalo sa madrasa. Ngayon ay pwede nga sila magturo sa akin ng Arabic. At lalong-lalo na sa mga bagong Muslim, yung magkakapatid na yon, mahusay na po sa Arabic. Kapansin-pansin din ang attitude ng mga bata. Hindi sila mga tipong pasaway, lalo na sa klase. Very attentive sila, lalo na sa kanilang religious activities. Ang pagsuot ng hijab ay napaka-ordinary thing para doon sa dalawang babaeng magkapatid. Yes, nagsusuot sila ng school uniform, pero sila'y nakakimar o may balot ang kanilang mga ulo. Kung sila'y lalabas, naka-hijab. Matutuwa ka dahil maliit elementary pa lamang sila. Ang isa ay magtatapos pa lamang sa grade 6, ang kasunod ay I think grade 5, at may kapatid din silang mga lalaki na mas nakakabata pa. At lahat po yun ay very active po sa Islam. Ang mga lalaking anak ay di tulad ng mga kabataan na karaniwang matatagpuan natin sa loob ng mga computer shops. Hindi nagsisipag-aral ng mga school assignments. At ano po, ang karaniwan nating maririnig sa kanila. Mga bata, ha? Murahan na murahan po. Lalo na kung excited sa kanilang games sa computer. Alam ko mga ito dahil laman na po ng computer shop doon sa aming lugar para sa ginagawa kong radio scripts sa isang himpilan ng radio. At hindi pa noon ako nakabili ng computer. Kaya alam na alam ko po kung saan hinahagilap ng mga magulang ang kanilang mga anak. Nasa loob po ng computer shops at dala-dala ang barya. Dahil kung magkano lamang abutin ng barya, tsaka lamang sila makakagamit ng computer. Pero parang addiction po ang game sa computer. Kaya brothers and sisters in Islam, medyo kayo na po ang bahala sa inyong mga anak, especially sa mga boys natin, na hindi po masasabing magandang impluensya ng computer. Kailangan po natin yan sa ating panahon. Kaya lamang, kapag ang bata ay labis na napabayaan na maglaro o sa mga games na yan, lalong-lalo na nagkakaroon po sila ng mga paglalaban-laban doon sa loob dahil magkaka-kontra yata yung kanilang mga superheroes. Yan na po ang simula. At sila ay maaakit at maaakit at maaakit ng computer. At kung tayo po ay mga Muslim, baka mapabayaan po ang kanilang religious activities. At doon naman sa magkakapatid na Muslim na aking nabanggit, ako po'y humahanga sa kanilang magulang. Napakaswerte ng mga magulang ng batang yun dahil pinalaki nila ang kanilang mga anak sa mabuting asal at maagang training sa Islam. Kaya, inshallah,
Magsisilaki po ang magkakapatid na yon na guarded sila sa turo ng Islam. Matutuwa ka pagdating ng Ramadan. Ang mga batang yon ay nagpupuasa at their age, ha? At pati ang bunso na ngayon ay I think 6 years old, umiiyak yon kapag ayaw siyang isali ng kuya niya at ng mga ate niya sa fasting. Mashallah! How I wish ganun ang bawat tahanan ng mga kapatid nating Muslim, inshallah. Kaya bilang mga magulang, may mahalaga po tayong tungkulin sa ating mga anak. Kailangan pangalagaan natin ang kanilang physical, social, mental, or psychological, and most of all, spiritual aspect ng buhay. Dahil kung magandang ating training while they are still young, inshallah, sila, ang ating mga anak, ay magiging karangalan din nating mga magulang. At kung tama ang ating pagpapalaki, tayo rin ang magtatamo ng gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan po ang aking masasabi sa inyo, mga brothers and sisters in Islam, na sana po ay isa-isip natin ang ating obligasyon, ang ating mga responsibilidad para sa ating mga anak.